Ayon sa Biblia, tayo ay ipinanganak na may makasalanang likas, sinful nature. Basahin natin yung Psalms 51 verse 7. Ayan. Tingnan natin yung sa English. O, Tagalog muna at bago tayo pumunta sa ibang translation. 51 verse 5. 7 pala na sabi ko. 51 5. Narito, ako'y inanyuan sa kasalanan, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Tingnan natin yung King James, tapos punta tayo sa NIV. Yan. Ito po ay sabi ni David, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Doon sa NIV, dinanggit doon yung sinful. Tingnan natin. Ang sabi po dito, "Surely, I was sinful at birth, sinful from time my mother conceived me." So dito, mali na po yung sabi ni pagsisiwalat. Kaya napakaganda sana ng pangalan. Kasi kung isisiwalat mo yung mali na, mahirap na. Sinasabi agad niya na mali yung si pagsisiwalat tungkol dito sa issue na ang sanggol ay pinanganak na meron ng sinful nature. Nagpalipat-lipat siya ng version. Humahanap siya ng talata, unang version na kakatig sa kanilang paniniwala o sa kanilang pananayuan. Okay, dito po tayo sa kalagayan ng bata. Ayon sa aklat ng Awit 51:5, sabi niya, ito raw ay sabi ni David, "Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina." Sa King James, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Hindi siya nasihanan doon kasi wala din yung sinful no. Punta siya sa NIV. "Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me." So, doon siya nakakita ng sinful, doon siya nag-focus. Sabi niya, o kita mo, mali na dito si pagsisiwala. Kasi yan niya, sinasabi ng talata na sinful from the time my mother conceived me. Anong kanyang ipinaliwanag daw? Totoo naman na ang tao, nasa tiyan pa lang ay meron ng sinful flesh. Kasi nga, epekto yon ng kasalanang ginawa na iba't nga dan. Basta't ikaw ay tao, meron kang sinful flesh. Ang tanong, niliwanag niya ba? Yung bang pagkakaroon ng sinful flesh ay kasalanan? Sinabi niya, ay bakit niya may kasalanan ay wala pang ginawa? Ano kanyang paliwanag? Ay yun anyang ay nature iyon. Propensity. Ay di sa kanya nga, yung pagkakaroon ng sinful nature or sinful flesh ay kasalanan. No. Doon nagkakaroon ng pagkakaiba. Itinuturo nila na ang tao dahil merong sinful flesh ay meron ng kasalanan. Na hindi naman ganon. Walang kasalanan ng bata. Tinatawag lang siyang makasalanan kasi nga epekto ng kasalanan ginawa ng ating unang mga magulang. Tulad ng sinabi ko kanina, umahanap siya ng
bersyon na aangkop dun sa kanyang pananayuan. Sinful from the time my mother conceived me. Doon siya nag-focus. Pero kapag kaya niyong binasa, mismo sa Hebrew, walang ganon. Ang pinakamalapit po doon yung King James. Sabi rin, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Narito ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Ay bakit mo ibibintang sa bata? Yung kasalanan, ay sinong naglihi sa kasalanan? Yung ina. Oh, ba't mo ibibintang doon? Ba't mo sasabihin yung bata ang may kasalanan sa tiyan pa lamang? Di mali. Hindi sinasabi ni David na siya ay may kasalanan sa tiyan pa lang. Yung ina ang naglihi sa kasalanan, therefore yung ina ang may kasalanan, hindi yung bata. Kaya nagagalit sa inyo si Duterte. Who is this stupid? Stupido talaga itong putang akong ganun. Maniwala. Ikaw, maniwala ka? Kaya nga sabi ko, maniwala niyang. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the seed? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Tsuktsak mo lang yun ng nanay pati tatay mo, wala ka bang kasali? Tapos ngayon, may original sin ka. Panginang klase. Anong klaseng reliyon yan? Ayan ang hindi ko matanggap. Stupido talaga itong putang akong ganun. Oo. Saka hindi yan general. Hindi sinasabi dyan ni David na lahat ng bata ay ganon. Nasa tiyan pa lang ay may kasalanan na. Nakagaya ng inyong interpretation. Mali yun. Hindi naman yan doctrine. Yan ay pagpapakilala lang, yan ay awit o tula ni David na kanyang ipinahayag kung gaano kasama yung kasalanan. Yung epekto sa kanya ng kasalanan. Hindi naman yan nagtuturo na doktrina na in general, lahat ng bata ay ganun sa tiyan. Hindi ganun. Tingnan po, aklat ng Jeremias 1:5, bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Iba naman ang sabi ni Propeta Jeremias. Si Juan Bautista, sa aklat ng Lucas 1:15, ano sabi? Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Doon lang kayo nakapokus kay David Hindi bata yan. Huwag niyong sabihin na, ang bata niya, nasa tiyan pa, makasalanan na. Yan, gagalit siya niyo si Duterte. Mali nga yung turo. Banggitin ko muna. Si Joel Maso, na-influensahin niyo Si Joel Maso. Kita mo yung doktrina ni Joel Maso? Kasi, siguro kakaparinig sa inyong programa. Nalaso na rin ang isip. Nalaso na rin yung kaisipan, yung unawa. Anong sabi niya? Pagka raw ang bata'y ipinanganak, ay meron dalawang kaharian. Ano yun? Kingdom of God and Kingdom of Satan. Kaya kapag ipinanganak ang bata, ayan sabi niya, ang bata'y nasa tiyan pa, may kasalanan na. Sabi ni Brian Tolentino, nagsisinungaling na. Kaya sabi ni Joel Maso, pag ipinanganak ang bata, ay saan nakasama? Nasa Kingdom of Satan. Kita niyo mga kalulukuhan ng turo niyo yan. Hindi niyo
nyo ba naiintindihan yung pinagtuturo nyo? Ang dami nang naiimpluwensyahan. Oh. Sabi ng isang pastor, nasa tiyan pa, nagsisinungaling na. Paglabas at ipinanganak, shoot, sa kingdom of Satan. Kaya naman. Tapos sasabihin nyo, ay sinisira niya yung mga pastor. Kayong sumisira dahil sa mali ninyong mga turo. Kaya nakakaintindi pa niya inyong yan. Oh. Yung mga turo ng walang mga bait, saan ka nakakita magsisinungaling yung bata sa tiyan? Hindi pa nga nakakapagsalita. Oh. Pari namang isa, pag ipinanganak, sinusugan yung inyong doktrina. Nasa tiyan pa lang, makasalanan na. Kaya paglabas, shoot sa kingdom of Satan. Ay di pag namatay, saan ang punta? Doon sa impyerno. Ay di labag na sa turo na Ellen G. White. Ano bang tinuturo ni Ellen G. White? Ang bata, pag ipinanganak, namatay, mabubuhay na mag-uli. Hindi yun mapapapunta doon sa impyerno. Hindi yun dadanas ng kaparusahang ikalawang kamatayan. Dahil wala naman yung kasalanan, innocent yun. Patriarchs and Prophets 306, basahin nyo. It is inevitable that children should suffer from the consequences of parental wrongdoing. But they are not punished for the parents' guilt, except as they participate in their sins. Hindi may iwasan na mga anak ay magdusa dahil sa mga bunga ng maling gawa ng kanilang mga magulang. Ngunit hindi sila pinarurusahan dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Maliban kung sila mismo ay nakikibahagi sa mga kasalanan iyon. Sa Ezekiel 18:20, the son shall not bear the iniquity of the father. Hindi pwedeng managot yung anak sa kasalanan ng ama. Sabi roon, ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. They have no sins for which to answer. They cannot fall under the penalty because they are innocent. Thoughts on Baptism, page 82, paragraph 1. There will be 3 classes in the resurrection. Anong isa? Resurrection ng mga makasalanan who have never accepted the gospel nor received pardon through Christ. Sila'y gigisingin o ibabangon para parusahan dun sa apoy ng impyerno, ayon sa kanilang mga ginawa. Ang ikalawang grupo ng mga magsisipagbangon pagdating ng ating Panginoon, sabi rito, those who have their sins washed away by the blood of the Redeemer. Being justified, the law has no claim against their lives. On such, the second death had no power. Ito naman yung mga nilinis ng dugo ni Kristo, tumanggap ng Ebanghelyo. Sa kanila'y walang kapangyarihan yung ikalawang kamatayan, kundi sila'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang ikatlo na grupo ng mga mabubuhay sa mga huling araw, sabi rito, the third, infants, yung mga sanggol, who have never sinned. Of course, they are not condemned. They have done no wrong. On no principle of justice can they be condemned. Through Christ, they are brought up from death, of course, to die no more. They stand related to the law as the saints do, not as the saints pardoned, but as innocents, against whom no charge can be brought. Having no sin upon them, they will die no more. Sinless. Ipinalaliwanag ni Ellen White
na ang mga bata ay sinless. Innocence. Innocence. Ang Tagalog. Una, sabi ron, magkakaroon ng tatlong uri ng mga tao sa pagkabuhay na maguli. Una, ang mga makasalanang hinatulan, yaong mga hindi kailanman tumanggap ng Ebanghelyo, ni tumanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo, sila ay aangkinin ng ikalawang kamatayan. O yung ikalawang grupo ng mga mabubuhay, ang mga banal, yaong mga nahugasan na ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng manunubos. Dahil sila'y inaring ganap, wala nang paghahabol pa ang kautusan laban sa kanilang buhay. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. Yung ikatlo, ang mga sanggol na hindi kailanman nagkasala. No? Siyempre, sila'y hindi hinahatulan. Wala silang nagawang mali. Sa anumang prinsipyo ng katarungan ay hindi sila maaaring hatulan. Sa pamamagitan ni Kristo, sila ay ibabangon mula sa kamatayan at tiyak na hindi na muling mamamatay. Ang kanilang kalagayan sa kautusan ay katulad ng sa mga banal, hindi bilang pinatawad gaya ng mga banal, kundi bilang mga inosente, na walang anumang maibibintang na kasalanan laban sa kanila. Dahil wala silang kasalanan, hindi sila muling mamamatay. Pakaliwanag niyan. Kaya yung inyong mga sinful nature na ibibintang nyo sa bata ay kasalanan, mali yun. Inyong baguhin ang inyong turo para kayo hindi masira, ay kayong sumisira sa sarili ninyo. Ang dami pang sulat na Ellen G. White, infants die because of their connection with Adam, not on account of any sin of their own. Yun ang sabi. Yung mga bata ngayon namamatay sa kanilang kabataan, hindi dahil sa sarili nilang ginawang kasalanan. Kasi baka iniisip nyo, kung yan ay sinless, dapat hindi yan mamamatay. Mamamatay sila kasi epekto yun ng kasalanan ng ating unang mga magulang. Nebat nga dan. Pero, through Christ, sabi dito, they are brought up from death, having no sin upon them. They will die no more. Hindi naman sila parurusahan doon sa ikalawang kamatayan, kundi sila bubuhay ni Kristo sa huling araw. Selected messages, Book 2. As the little infants come forth immortal from their dusty beds, they immediately wing their way to their mother's arms. They meet again, never more to be separated. Yan mga patutuo ni Ellen White, na ang mga sanggol, ang mga batang namatay ay mabubuhay na maguli. Kung yan ay may kasalanan, sinasabi niyong makasalanan pa, nasa tiyan pa ay nagkakasala na. Ha? Nakatulad ng itinuturo niyo, mga iwan ko sa inyo, ang masasabi ko sa inyo. Sabi nung isa, pagkapanganak pa, nasa kingdom of Satan na. Ayan o. Yan, mananawa kayo sa akin. Pag Biblia, anong sabi ng Biblia? Marcos 10:13, at dinadala nila sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin. At sinaway sila ng mga alagad. Datapwat nang ito'y makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya at sinabi niya sa kanila, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito, nauukol ang kaharian ng Diyos. Napakalaking mali ni Joel Maso, na sabi pastor din, na pag ipinanganak ang bata ay siyot sa kingdom of Satan, ayan o. Sa kanila ang kingdom of God. Intindihan niyo ba yan? Yun yung pinagsasasabi niya. Yan ang aking unang reaksyon sa inyong programa. No? Hindi ako galit sa inyo, ganito lang talaga ako magsalita. Hindi ako galit sa inyo. Ang akin lang sa inyo ay ayusin ninyo kasi para hindi kayo mapuna. Kaya katulad nyo si Bigsisiyas at pinupuna kayo. Aminin lang ninyo na yung sinful flesh or sinful nature ay hindi yun kasalanan. At huwag nyo palaging sabihin, malian niya yung mga last generation theology. Ganito. Hindi ako LGT eh. Ako'y doon sa Biblia, ako'y doon sa itinuturo.
yung tamang may batayan. Kahit na LJ, pag mali tinuturo, hindi ko pa nininiwalaan. Kaya yun lang ako hindi galit sa inyo. Ito ay reaksyon lang para inyong pag-aralan. Yung itong programa mong ito, yung particular itong segment mo nga rin, mahaba pa rin, meron pa dun kay Kagomer. Di unti-unti natin kasi mahaba eh. Dito muna tayo. At sana, hindi magalit sa akin yung mga follower. Wala naman hindi naman ito personal. Ito ay doktrina. At dito, ang maliwanag na punto nung si pagsisiwalat ay hindi siya sang-ayon kayo'y pinapayuhan na ang ipangaral ninyo ay ang tao'y kayang managumpay sa kasalanan. Huwag niyong ituro yung ang tao ay merong sinful flesh at yun ay kasalanan. Na kahit anong gawin ng tao ay hindi ipatatawad katulad niyan sa talatang 8. Mali yun. Ako po. Marami kayong ililigaw niyan. Kaya sabi nga niya, ayusin yung inyong turo kasi maraming naniniwala sa inyo, kawawa. Malilibing sa bangin. Kaya kung nagtataka, bakit dami nag-aanyaya sa inyo eh. Kaya ang inyo namang turo naku po, tunay na tunay. Hindi maaari. Sablay na sablay kaya ako hindi nakikinig sa inyo. Yan lang ang ibinabalagbag sa aking wallet, ipinasa. Ariyan niyo ipakinggan mo. Ako naman natutuwa. Sa ikaw ka ako makinig. At para matuto ka, di nga, ka rin ako sang-ayon eh. Kaya pinapasok ko sa iyo kung ano masasabi mo. Yan ang masasabi ko dyan sa turo niyo yan. Ang tamang turo ng Biblia, ang tamang turo ng Ellen White, ang sanggol ay walang kasalanan. Huwag niyong bintangan. Nagagalit sa inyo si Duterte. Yung sinful flesh ay hindi pwedeng ibilang na kasalanan sa tao. Pag ibinilang niyo yung kasalanan sa tao, ay ang aral niyo ay aral katoliko. Meron tayong kasalanang mana mula kay Adan at Eva. Di Babylon, confusion. Simple arithmetic, you don't know how to sing. 1 + 1 = 3 lang. Lagi na kayong naririyan. Ako naiiwas na ako makinig sa inyong programa eh. Kasi ako po, kawawa. Minsan ako pinagalitan na ng aking mga anak. Sabi ko, hindi, ito ang aking, dito ako tinatawag ng banal na espiritu. Kaya itong huling bahagi ng aking buhay, nahinga pa. Ako naman ay pinakakain ninyo. Kahit pa paano, makapagbahagi tayo ng katotohanan sa mga tao. At kung ito na may panunurin ng mga tao, pakishare na rin po, pakishare. At pakipanood na rin. Pag kayo manonood dito sa aking munting programa, ay magdala kayo ng 2 lukbutan o 2 bulsa. Isang butas, saka isang maayos. Kapag iniisip nyo ang inyong naririnig sa akin ay hindi naman pakikinabangan, doon nyo isuot sa bulsang butas. Parang pumasok sa isang tainga, labas sa kabilang tainga. Di wala lang. Pero kapag nakita ninyong pakikinabangan, doon nyo ilagay sa maayos na bulsa. Sakaling dumating yung panahon at kailangan ninyo, di madudukot din. Pakikinabangan. At least, yung aking oras na ginugol dito ay worth it. Kumbaga kahit papano ako'y nakapagdala ng maayos na katuruan sa mga tao. Ako lang po'y ganun talaga magsalita. Pero maayos akong kausap lalo pagka maayos ang kausap ko. Minsan lang nadadala ko ng emosyon lalo nga pag ganito, nagiging gigil tayo. Yun ang aking inaalis sa akin sarili na medyo nahihirapan ako kasi anak ako ng tatay eh. Kaya hirap ko eh. Yun nga, nature eh. Nature. Nawa, sa kaunting panahon ito ng aking video o reaksyon, natutunan natin, na ipakita natin na mali ang kanilang mga itinuturo, hindi ayon sa turo ng banal na kasulatan, hindi ayon sa turo ni Ellen G. White. Ang issue doon, ang number 1 issue doon, yung sinful flesh,
ay tinuturo nilang kasalanan. Yun ay suhay nila dun sa kailang turo na ang tao hindi po pwedeng maging sinless. Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay and God bless.